Dahil doon ay lumapit na ulit sa kanila si Lee at sinabi na ang dahilan kung bakit niya ito pinatawag doon ay para bigyan ng Rong family ng napaka-importanteng misyon. Hindi naman na nagtanong ang matanda kung ano yun at nakangiti na lang sinabi na gagawin niya ang lahat para magawa ito. Dahil doon ay diniretso na nito ang matanda at tinanong kung gusto ba nito at ng kanyang pamilya na maging external representative ng Eternal Club. Nagulat ang matanda sa alok ng Time Merchant kaya makikita natin na hindi ito nakasagot agad sa kanyang tanong. Pinaliwanag sa kanya ni Wei Wen na ang Rong family kasi ay merong napakalaking impluensya sa panahon ngayon kaya sila ang napili ng Eternal Club. Ipagkakatiwala daw sa kanila ang isang kumpanya na merong pangalang Research Institute at kailangan nilang sabihin sa publiko na nagre-research sila sa field ng Biolifeform Engineering. Pagkatapos noon ay kailangan na lang nilang pumunta sa mga pribado o eksklusibong mga gatherings at sabihin sa kanilang makakasama ang mga gamot na kanilang nagawa. Sabihin daw nila na ang mga gamot na yun ang kunyaring nagpapagaling at nagpapaganda sa pakiramdam ni Elder Rong para mainganyo doon ang lahat. At pag nagtanong daw sila, galing ang lahat ng iyon sa kanyang Research Institute. Nag-isip ito sandali at tumingin ng seryoso sa dalawa at sinabi na nagets na niya ito. Ngumiti ito sa kanila at sinabi na pribilehiyo yun at isang malaking business opportunity. Pero, alam daw niya ang totoong rason kung bakit nila ito ginagawa. Sa tingin daw nito ay gusto nilang gamitin ang pangalan ng Rong family para umakit ng mga customers na gustong bumili ng oras at pag nasuri na nila ang mga ito ay dadalhin na nila ito sa Time Merchant. Humanga naman sa kanya si Lee at sinabi na tama nga ang lahat ng kanyang sinabi at yun ang tanging trabaho niya bilang kanilang external representative. Alam nito na papayag naman sa kanyang sinabi ang matanda kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang masasabi. Ngumiti naman si Rong at yumuko para magpasalamat sa ating bida pero masyado na daw siyang matanda para maging representative. Hindi na daw siya kagaya ng dati na marami pang energy at punong-puno ng buhay kaya kung ayos lang daw ay pag-iisipan na muna niya ang offer na yun. Bigla namang nagsalita si Wei Wen at sinabi kay Mr. Rong na hindi lang siya ang kandidato para sa posisyong yun. Kaya lang daw siya ang unang kinausap NNG mga ito ay nirekomenda kasi siya mismo ng Time Merchant at dahil na rin sa kanilang family name at history. Bigla naman nang tumayo doon si Lee at sinabi kay Rong na sana ay tanggapin nito ang kanilang inaalok. Kapag dumami daw kasi sila sa hinaharap, kakailanganin niya ng isang tao sa kanilang club na mapagkakatiwalaan. Pero, naiintindihan naman daw ng ating bida kung masyado itong mahirap para kay Rong kaya hindi na daw siya nito pipilitin. Nagulat naman ang matanda nung narinig nito na sinabi niya kay Wei Wen na dahil ayaw ng una nilang napili, tawagan na daw nila ang pangalawa at yun naman ang kanilang kakausapin. Bigla namang natawa doon ang matanda at pabirong sinabi na naapektuhan na yata talaga ng katandaan ang kanyang mga ginagawang desisyon. Binawi agad nito ang lahat ng kanyang sinabi at kung gusto pa rin daw ni Mr. Lee ay tatanggapin na daw nito ang kanyang misyon. Sinabi nito na gagawin ng kanilang pamilya ang lahat para maabot ang ekspektasyon ng Eternal Club bilang kanilang external representative. Pagkatapos pa nilang mag-usap sandali ay nagpaalam na rin ang mga ito sa isa't isa at sinabi na magkita na lang ulit sila sa hinaharap. Pagkaalis ng matanda ay naupo na agad si Lee sa kanyang upuan at sinabing akala daw niya ay masayang tatanggapin agad ni Elder Rong ang kanyang proposisyon. Sinabi naman sa kanya ni Wei Wen na hindi tatawaging monster sa business world ang matandang yun kung pumapayag siya agad sa lahat ng hinihingi sa kanya ng mga tao. Sa ngayon daw, ang kailangan gawin ng Rong family ay itago sa lahat ang sikreto ng Eternal Club at gumawa ng malalaking desisyon para dito. Para daw kay Elder Rong na matagal nang nakikipag-usap sa mga makakapangyarihang tao ay kayang-kaya niya yun. Dahil nakahanap na sila agad ng representative ay tapos na daw sila para sa araw na yun. Akala ni Lee ay uuwi na ang babae pero sinabi nito sa kanya na meron pa silang kailangang pag-usapan. Kailangan daw nilang maghanap ng isang sikretong lokasyon para sa base ng Eternal Club. Habang lamalaki daw kasi sila ay hindi nila maiiwasang makasalamuha ang iba't ibang klase ng mga secret organizations. Kailangan daw nila ng secret base para doon nila magagawa ang kanilang research at experiments nang hindi napapansin ng mga tao.
Lumipat naman ang ating storya sa harap ng isang bahay sa ibang city at maririnig doon ang mga tao na hinahanap si Joe Hanjiang. Sinabi ng dalawang babaeng pulis na nandoon na galing sila sa 126th Research Team ng Division o halata naman sa mukha nito na kinakabahan niyang tinanong ang dalawa kung bakit sila nandoon. Hindi naman agad nila ito sinagot at sinabi lang sa kanya ng isang babae na mag-usap muna sila sa isang maayos na lugar. Pagdating nila sa guest room ay tinanong agad sa kanila ni Hanjiang kung bakit pumunta ang mga malalaking karakter na yun sa kanyang bahay. Habang nagsisigarilyo ay sinabi din ito sa kanila na wala naman siyang ginawa dahil isa siyang mamamayang masunurin sa batas. Bigla namang sumigaw doon ang nakasalamin na babae at sinabing wag na siyang umarte dahil hindi naman daw sila nandoon para sa kanyang mga kalokohan. Bigla naman siyang pinigilan ng kasama niyang babae at sinabi na hindi naman nila kailangang magalit doon. Hindi naman natuwa doon ang lalaki at sinabi na hindi na nila kailangang gawin ang good cop, bad cop at sabihin na lang kung ano talaga ang kanilang kailangan. Dahil doon ay napangiti ang babae at sinabi na kung ganon, meron silang kailangang kunin sa kanyang videotape. Nakita naman sa mukha ng lalaki ang gulat dahil alam niya mismo kung ano ang kanilang tinutukoy. Sinabi sa kanya ng pulis na ang kanilang sinasabi ay ang CCTV footage sa bahay ng kanyang kapatid nung araw na namatay ito. Inisip ni Hanjiang na paano naman kaya nila yun nalaman at kung meron kayang nagsabi sa kanila doon galing sa kanilang pamilya. Nawala naman ito sa kanyang iniisip nung sinabi ng isang pulis na kailangan niyang kumalma dahil halatang halata daw na nagpapanik ito. Tinignan naman niya ito ng masama habang nag-iisip dahil hindi pa rin ito sigurado kung ano ang gagawin. Dahil doon ay tumayo na sa kanyang harapan ang babae at sinabi na kung hindi niya ito ibibigay ay kaya niyang halongkatin ang lahat ng baho ng kanilang pamilya. Nung narinig yun ng lalaki ay agad itong sumigaw at sinabi sa may hawak ng video na dalhin nila ito sa kanya ngayon din. Nung nakuha na ng mga pulis ang tape ay agad silang nagpasalamat at tinanong kung mahirap ba naman yon. Habang umaalis ang mga babae ay pasigaw-sanabi sa kanila ni Hanjiang na binigay na niya ang lahat ng meron siya kaya wala na silang kinalaman doon simula ngayon. Lumingon ang isang babae sa kanya at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil gusto lang naman nilang malaman ang katotohanan. Nung tuluyan ng umalis ang dalawa ay inisip ng lalaki na dumating na sa division o ang nangyari sa kanyang kapatid. Buti na lang daw ay hindi niya sinubukang hanapin agad kung sino ang gumawa noon dahil kung sakali ay nadamay pa siya sa imbestigasyon. Ngumiti ito at sinabi na wala na siyang kailangang gawin dahil kasali na ang kilalang dibisyon sa pag-imbestiga doon kaya kailangan na lang niyang maghintay bago nila mahuli ang pumatay sa kanyang kapatid. Habang nasa sasakyan ay sinabi ng mga pulis sa kanilang chief na nakuha na nila ang CCTV footage at pabalik na din sila doon. Pagkarinig noon ng kanilang kausap ay binaba na agad nito ang kanyang telepono at sinabing kailangan na nilang gawin ang kasunod. Tumingin ito sa maliit na TV sa kanyang harapan at sinabi na kailangan naman nilang kausapin ang mga witnesses. Lumipat agad ang ating storya sa interrogation room at makikita doon ang isang lalaki na tinatanong ang pangalan, edad, at trabaho ng tao sa kanyang harapan. Sa magkabilang kwarto, sinagot ng janitor na si Chen Yuping at taxi driver na si Zai Dahai ang mga tanong sa kanila. Sa kwarto ng driver, tinanong sa kanya ng imbestigador kung paano napunta sa kanyang bank account ang 1.35 million yuan. Nanginginig namang sinabi sa kanya ng matanda na pumirma siya ng kontrata kaya hindi nito pwedeng sabihin sa kanya kung saan ito galing. Nung narinig yun ng lalaki ay sinabi niya sa babaeng imbestigador na tanungin din ito ang janitor ng tanong na yun. Makikita doon na kamladong tinanong ng babae kung saan niya nakuha ang malaking halaga na bigla na lang lumabas sa kanyang bank account. Bigla naman itong sinabi na wala siyang alam at gusto lamang niyang magkaroon ng pera para mapadala nito ang kanyang anak sa ibang bansa bilang isang exchange student. Natigil naman ito sa pagsasalita nung bigla na lang nilapag ng imbestigador ang mga papel sa kanyang harapan. Hindi daw nagsasabi sa kanya ng totoo ang kanyang anak na si Kai dahil hindi naman niya ginamit ang pera pang-enroll at ginastos lang niya ito lahat para sa kanyang mga kaibigan. Nung tinignan ni Yuping ang mga litrato ay bigla na lang itong naiyak. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak dahil sinayang daw nito ang buhay na kanyang binenta.
Dahil sa narinig ng chief ay sinabi nito ayos na yun at kailangan na niyang tipunin ng iba niyang kasama para sabihin ang narinig niya doon. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na dumating na ito sa isang gusali kasama ang kanyang mga bantay. Pagkakita sa kanya ng kanyang mga kasama doon ay binati nila ang chief at sinabi na hinihintay na ito sa conference room. Pagdating niya doon ay agad na itong umupo at sinabi na siya ang leader in charge ng top-level secret incident na iyon at ang kanyang pangalan ay Charleston Liu. Bago daw sila mag-umpisa ay kahit na magkakakilala sila doon, kailangan pa rin nilang pumirma ng NDA. Nagsalita naman ang isa sa kanila doon at sinabi na masyado naman atang OA ang kanyang ginagawa. Sumang-ayon naman ang isang lalaki doon at sinabi sa chief na sila ang may hawak ng kaso ni Hanyang at isa lamang daw itong simpleng murder case kaya malapit na nila itong matapos. Tumayo ito sa kanilang harapan at sinabi na meron siyang nakuha na bagong ebidensya at makikita sa CCTV footage na yun kung ano talaga ang nangyari. Pinindot nito ang remote control at sinabi sa lahat na pagkatapos na lang nilang panuurin yun, sila mag-usap-usap. Lumipat naman muna ang ating storya sa headquarters ng Eternal Club at makikita doon si Robert na tumatakbo papunta kay Lee dahil meron itong nalaman. Sa opisina ng ating bida, natigil ito at si Wei Wen sa pag-uusap dahil bigla na lang pumasok doon ang bata at sinabing meron silang emergency. Kinakabahan at natatakot nitong sinabi sa kanilang leader na mukhang meron silang malaking problema. Habang nasa kanyang kwarto daw si Robert ay bigla na lang tumunog ang kanyang computer at pinakita sa kanya na merong sumusubok na mag-imbestiga sa Eternal Club. Binuksan nito ang kanyang laptop at sinabi na ang tina-target daw ng mga ito ay ang nagbenta kay Lee ng oras dahil napansin nila na biglang nagkaroon ng malalaking pera sa kanilang bank accounts. Habang nakatingin naman doon ay tinanong ng ating bida kung ano naman ang nakuha niya sa mga sumusubok humanap sa kanila. Sinabi nito na yun nga ang kinakatakot niya dahil kahit ano ang kanyang gawin ay hindi niya ito makita. Napahinga naman ng malalim ang ating bida at inisip na dumating na ang araw na kinakatakot niya. Nung una kasi, hindi naman niya inaasahang kailangan niyang magtago dahil isa lamang siyang simpleng tao na nagkaroon ng kapangyarihan. Pero ngayon, kailangan na niyang pagtaguan ang mga naghahanap sa kanila dahil hindi nito alam kung ano ang mangyayari sa kanya at sa kanyang mga kasama kapag nahuli sila. Inisip nitong mabuti kung bakit kaya may humahanap sa kanila at napangiti ito kasi dahil daw siguro ito sa nangyari kay Joe Hanyang. Nagulat naman sa sinabi nito si Wei Wen dahil siya daw pala ang may dahilan kung bakit namatay ang Tabachoy. Inamin agad ni Lee ang kanyang ginawa at sinabi na kahit hindi niya ito gusto ay kinailangan nila itong gawin para sa kanilang club. Ngumiti ito at sinabi na dahil doon, bumabalik na sa kanila ang nangyari at mukhang hindi na nila ito maiiwasan. Bago magsalita ay inisip ng babae na akala siguro ng kanilang leader ay matatakasan nila ito ng walang kapalit dahil sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Wei Wen na kahit na itago ang nangyaring yun sa publiko dati ay hindi pa rin ito nakawala sa mata ng mga official department. Alam naman yun ng ating bida at sinabi na kahit papano ay inasahan na niya itong mangyari at sa tingin din niya ay opisyal nga ang mga naghahanap sa kanila. Kahit ano daw kasi ang kanilang gawin, hindi nila matatago ang lahat ng kanilang ginagawa kagaya ng mga research labs at iba pa sa mga ito. Kung gusto daw talaga nilang mag-develop ay kailangan nilang matutong umasa ng konti sa mga opisyal. Kaya, meron lamang daw siyang isang paraan na naiisip para hindi na magkagulo. Kailangan daw nilang subukang makipagtulungan sa kanilang gobyerno para sa ikabubuti ng lahat. Bumalik na ulit ang ating storya sa meeting ng chief kasama ang kanyang mga kasama at makikita doon na hinihintay na lang ng mga itong mag-play ang video. Ang unang pinakita doon ay ang aso na si Death Boy na kumakain lang isang sandali at bigla na lang namatay nang wala pang isang segundo ang makalipas. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita at inisip kung ano kaya ang nangyari sa asong iyon. Tinihil agad ng chief ang video dahil iyon lang daw ang ipapakita niya sa kanila ngayon at sinabi na meron silang nakita doon na kakaibang individual at papangalanan na muna nila itong Zero. Sinabi ni Charleston na meron silang nakitang imahe dito at ang susunod nilang makikita ay ang larawan ni Zero pag pinabagal nila ang video ng 10 times.
Nung nakita nila na merong tao na gumawa noon sa aso ay sabay-sabay ang mga itong nagtanong kung posible ba yun at kung oo ay paano naman niya yun nagawa. Hindi naman na nagpaliwanag masyado sa kanila ang chief at sinabi na lang nito sa lahat na nagagawa niya yun sa pamamagitan ng oras. Tinanong ng isa kung seryoso ba talaga ang kanilang chief na merong tao na nakakagalaw ng sobrang bilis sa mundo nila. Dahil hindi pa rin masyadong kumbinsido ang mga yun ay sinabi nito sa kanyang kasama na bagala naman niya ang video na yun ng 64 times. Pagkakita ng lahat sa mas maliwanag na itsura ni Zero ay wala na silang nagawa kundi ang naniwala dito. Sa ngayon daw, ang nalalaman pa lang nila tungkol kay Zero ay humahanap ito ng mga tao para sa kanyang business dahil meron itong kinalaman sa pera. Ang iniisip daw nilang mga kakayahan nito ayon sa lahat ng kanilang mga nalaman ay bumibili ito at nagbebenta ng oras at pwede rin itong pabilisin ang oras ng sobrang bilis. Kahit hindi pa rin nila alam ang kanyang rason para bumili ng oras sa mga tao ay napansin daw nila na sobrang galante ito. Dahil daw siguro sa kanyang generosity ay walang sinasabing kahit ano sa kanila ang mga nakausap nila. Meron din daw silang pinirmahang kontrata na hindi sila pwedeng magsalita at kahit anong gawin nila ay hindi nila sinasabi kung sino ang nagbigay sa kanila ng pera kaya iniisip nila na merong kaakibat na kapangyarihan yun. Kahit hindi daw nila alam kung paano nagkaroon ng kapangyarihan si Zero ay wala na silang magagawa dahil alam na nila na nandoon na siya ngayon. Kaya daw niya pinapante sa meeting na yun ang lahat ng mga top-level na espesyalista sa kanilang profesyon ay para sa isang trabaho. Kailangan daw nilang hanapin at gawa ng character profile si Zero para malaman nila kung sino talaga ito at ano ang kanyang mga plano. Kailangan din daw nilang malaman kung maganda ba para sa kanilang lipunan o hindi ang biglang paglitaw niya doon. At kung hindi, wala daw silang magagawa kundi ang burahin ang hindi kilalang individual na iyon sa mundong kanilang tinitirahan. Bigla namang nagsalita ang isa doon at sinabi na sa kanyang paningin, imposibleng mapatay nila si Zero. Pinagpaliwanag naman siya ng chief at sinabi nito na kung meron daw talaga itong abilidad para mag-buy and sell ng oras ay maaari din siguro nitong makita ang lifespan ng isang tao. Dahil doon, tinanong nito kung hindi ba malalaman agad ni Zero kung pagbabantaan nila ang kanyang buhay dahil sa sarili niyang lifespan. Hindi rin daw sila sigurado kung safe ba talaga ang pagkausap nila sa janitor at taxi driver dahil baka lagi daw pinanapanood ni Zero kung ano ang nangyayari sa kanila. Sinabi naman sa kanila ni Charleston na naisip na rin niya yun pero ayon sa kanilang mga tauhan, wala pa naman daw sumusubok kumontak sa kanila na galing sa kampo ni Zero. Hindi pa rin gusto ng isa ang kanilang gagawin kaya sinabi nito na panuurin ulit nila ang video ni Zero nung pinatay nito ang aso ni Mr. Hanyang. Based daw sa kanilang mga hula at nalalaman tungkol sa kanya, sa tingin ba nila ay kaya nilang talunin ito kung nandoon siya ngayon sa kanilang harapan. Nung hindi nakapagsalita ang chief ay sinabi sa kanya ng lalaki na ang laban na yun ay mangyayari sa dalawang magkaibang oras dahil sa bilis ng kanilang kalaban. Sa tingin daw niya ay hindi man lang nila ito matatamaan kaya paano naman daw nila ito tatalunin. Bigla namang natigil ang usapan ng dalawa nung nagsalita ang isa doon at sinabi na meron daw sinabi ang kanilang scholar na posibilidad ng ultra-accelerated brain activity. Hindi pa daw ito nagagawa pero kaya daw nitong pabilisin ang utak ng isang tao para makapag-react ito gamit ang reflex kahit hindi ito nakikita ng kanyang mga mata. Pero, habang hindi pa ito nagagawa, wala daw talaga silang ipapanalo laban kay Zero. Ayon pa lang sa kanilang mga nalalaman, kaya daw nitong kalabanin ang buong mundo nang hindi nila ito napapansin. Kahit meron silang advance na teknolohiya, pagdating daw ng aktwal na laban ay para lamang silang hindi gumagalaw na target para kay Zero. Kung itutuloy daw nila ang plano nilang labanan ang individual na yun ay magreresulta lang ito ng one-sided massacre.